ay nahamon sa itong mga tugang yan ang downing Lunes. Sorry po, na-late tayo. Hindi ko nabuksan yung aking Zoom kaagad. Kasi ang inyong lingkod ay medyo abalang-abala sa pagsusulat. Ganun po kasi kung sinusulat eh. Father, manunulot ka na pala. Mayroon pa akong laro lang po. Nagsusulat lang po. I want to be a writer. Kasi gusto kong hindi naman ibig sabihin, Father, papanaw na tayo. Hindi naman. Kasi gusto kong iwanan sa inyo, iwanan sa ating lahat. Maliban sa ako yung nagbo-broadcast, dahil hindi lang sa radyo, iwanan ko ang mga salita ko. Pero gusto ko rin iwanan sa mundong ito ang mga tinatawag natin titip ng process. Okay? Kaya nga, I'm actually writing, anyway, nagsimula na ako. I already have, medyo colorful ito eh. Because this is an autobiography of Father Butch. Ang title ko kasi ginawa dito eh. The Life Lessons of Father Butch Kumbase O.P. At yun na nga pinigbuto ko nga one of the lessons that I like to share and to live by, and to share is the life lesson of gratitude. Pasasalamat. Kasi may kasabihan, di ba? Whoever thinks that, alam niyo mga taong nag-iisip, palagi nagpapasalamat. Ay, salamat ha! Nandito naman tayo! Salamat mga kaibigan! Nasa radyo naman tayo ngayon, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Kumbase O.P. Kaya nga, at least I was caught unaware. Sorry mga kaibigan, kaya medyo napatagal yung intro. Napatagal yung intro kanina kasi yun yan talagang may piga tatapos kasi ako actually I'm on to my second chapter. My first chapter is a lesson of gratitude, and then the second chapter was about the book that I am writing is the life lesson of celebration. So celebrate! Let's celebrate! Celebration! Life is to be celebrated. Why is life to be celebrated? Because life is joy. Kahit ang pandemya yan, kahit may mga unpleasant circumstances, unpleasant things that happen in our life, but still, there's a reason to celebrate. Every day, celebrate. Because after all, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So, importante talaga mag-celebrate. Okay mga kaibigan, sana ka mo ay ma-inspire sa programa na naman inihong Marhay na Hapon. Kung bakong marayan sa itong hapon, ang bunya na Lunes, mga tugal, sabi niya, pakarhayon. Magpakarhay ka ha? Hindi ka magpakarhay, mararaot ka. Puts, pakarhay ka. Alam mo, sipsupra ka naman. Sabihin mo, ang pagpag sinabi magpakarhay ka, bihig. Ano ba yun? Nawawala na ang joy. Nawawala na ang celebration. Di ba, Mariam? Binabati ko ang mga nagtatanong sa PCGB News Online. Lagi yan eh. Kasi bago ako actually bago ako programa, wala akong sharing. Bago nag-share ako kasi ang hapon at nag-live ko ako kanina live ako sa kuyang Facebook. Para nag-programa rin ako mga just to give you some inspiration of the gospel of yesterday. Alam mo, ang kabiguan nanganganak ng takot. Kabiguan nanganganak yan ng paghihina. Kaya huwag tayo manghina. Pero sabi nga ni
Patrelli Puti. How are you? Kaya, no? Kaya, sabi niya sa kuya, nag-text sa kuya, good afternoon, this is Brother Miguel Anthony Montapiana, BSTC from Sevens of Charity, and the neighbor of your Kuya Gadok in USA. Wow! Congratulations, bro! Thank you, Ako si Manay Baby, nakikinig si Kuya, nasa Japan. Okay? At siyempre si Manay Ampi, na Manila. Kami message pala sa Kuya ni Dudu na ba? Sabi niya, sige Father, malilate ako. Mamaya, papakinggan ko na lang uli yan. Sige, binabati kita kaluluwa. Sa Kasingalong, kay Kabalyon, tapos si Pulo, nagdadawag yan sa Toy Perme, Daraga, tapos si Manay, si Manay, yung Sol, nagdadawag, lalo si nag-text ko po, si Unibaga, si Manay Tali Samar, okay, at saka si 9020, maray na hapon po, Father, maray na hapon po, Manay, Manoy. At the same time, yung nag-text sa kuya, yan, binabato dito si kadakol mga nag-text sa kuya. Sa kuya para sa ako, but anyway, sorry, pakatapos kayo. Anyway, mga tulad, let's celebrate kay after mo. Ang mga kaloob na pero kasupag may nag-text sa kuya, sabi sa kuya, Father, basahon ko iniho, sabi ni 0134, good PM, Father, ano po ang tamang sangkap na magagawa para sa inyong pamilya? I am an avid listener sa programa mo. Tuwan mo ako, Father, sa iyo na ang nagtatanong kasi po kung nag-Diyos. Ayun po, sa kita mag-Diyos iyo. Kasi hindi ba ang programa, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa para inapon, kita pinakain, magkajit kita mga tuga. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan, asin mamumuton, bago kami pinapuon ka sa muyang programang maray ng hapon, pinadulok po kami sa imo, naghahagad ng inspirasyon. Pagkusugon po nindo ang samuyang buot sa mga panahon na kami ay luluya. Tawan mo kami ng bumanag ng pag-iisip para kami makataon ng inspirasyon, hindi lang informasyon sa mga nagdadawong sa DCGP. At tinahagad mo ang hagad niyo mo sa imo Panginoon na bendisyonan po nindo ang DCGP. Lalong-lalo na ang may-ari ng DCGP. Bendisyonan po nindo ang mga nagtatrabaho sa DCGP. Ang mga announcer, ang gabos, ang mga technician, gabos. Panginoon, na ilayo po ninyo kami sa anumang sakit, na disgrasya, o anumang mga kamalasan sa buhay. Tawan mo kami ng bendisyon, ilayo mo po kami, at kasangkapanin po nindo kami. At lalong-lalo na ang gabos na mga nakikinig sa DCGP, pagpalain po ninyo sila. Kaya kami ngayon lumalapit, humihingi ng tulong na inspire us, Lord, so that we can inspire people through this broadcast. Tulungan po ninyo kami. Kasangkapanin po ninyo kami. At ngayon, dinarasal namin ang memorare ng si Maria ay kinasangkapan mo na upang ang iyong anak na si Kristo maging tao. At mga tugang hinahagad ni ining pangadyo nini. Alalahanin mo o kabanal-banalan, Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kaawaan. Ang lahat na ito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, dahil at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pakatapos ng mga G, mag-break po na kita. Ipuan dahil sa panagsurkal daw, so, magaso tuya kang
Lunes, pinag-apon yan. Lunes yan, baka. Pasukan kang Sabado, sabi ko, magpahingalo. Yan ang pag-urulayan ng mga tulugan tungkol sa pamilya. Kasi naghapot si si 013 the father ang sangkap na magagawa para sa inyong pamilya. Sabi ko sa kanya, ang magandang sangkap sa pamilya ay pagpapatawad at pagmamahal. Kasi unang-una, lahat na pamilya ay imperfect. Kahit na sa perfect family, perfecto na pamilya niyan, at ang pamilya perfect perfecto, ay hindi rin, imperfect pa rin yan. Okay? Kaya, yan ang sa tuwing pag-urulayan. Paano, ano ang magandang sangkap? Oh, sabi, para ka nagluluto. Pag nagluluto ka, kompleto ricados. Okay na ito gang, ang oras ko niyan ay 16 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado na mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin pag-asenso asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian Salceda. High blood pressure na solusyonan sa Doc F Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixten Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho yung walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now.
Okay, mga tutang, balik kita giraray sa sapuyang programang Maray na Hapon at gusto ko pong iugnay ang topic sa sabi nga ano ang magiging magandang sangkap sa pamilya, pero gusto ko po palaging hinuhugot kasi lagi ang salita ng Diyos. Ano? O sa halimbawa, sa ganun din sa pamilya, ang tanong, sa sandaling napapagod ka na sa pamilya, ano? Nanay, pagod na rin sa kakaalaga, mga tatay, pagod na rin sa kakatrabaho, minsan, pagod na rin tayo, pero ang tanong ko, kanino tayo humuhugot ng lakas? Okay? Saan ka ba humuhugot ng lakas? Alam mo, ang lakas ng pamilya, walang iba kundi nasa Panginoong Diyos. Okay? Kaya napakahalaga yan. Ano? So, napakahalaga na doon tayo humuhugot ng lakas. Ano? Alam mo, ang ebanghelyo sa araw na ito, mga kaibigan, ay galing sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 53 at 56. Okay? So, chapter 6, verses 53 to 56. Okay? Nung panahon ngayon, sinabi ni Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglusod nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmabadaling nilibot ng mga ito ang puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinilakila kay Jesus. Saan man nila mabalitaan, naroon siya. Kaya maraming mga pumupunta kay Kristo. Yan makikita natin. Doon tayo humuhugot kay Kristo. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kaburulan, okay, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at sinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. Napakahalaga talaga yung paniniwala. Ano? At ang lahat na nakahipo nito ay gumaling. Yan. Napakaganda mga kaibigan. Ano? Yung tinatawag natin na yung paniniwala. Alam mo, ito po ay hindi imbentong kwento, totoong kwento ito. Ano? Mayroong doktor na maraming nagpapakonsulta sa kanya, maraming pumupunta sa kanya doon sa UST Hospital Manila noon. Ano? Ay talagang sabi nila, bakit kaya? Anong sikreto ng doktor na yon? Ano? Kasi alam mo, actually, totoo, magaling talaga yung doktor. Pero nandun din sa mga pasyente. Kasi ang paniniwala ng mga pasyente, ito, nagkwento sa akin nito yung aking auntie, ano, na diabetic. Kasi diabetic doctor yun eh. Ano, yung pinupunta nila. Sabi nila, alam mo, pag nakausap ko lang siya, gumagaling na ako eh. Ano? Alam mo, totoo yan ha. May talagang tinatawag natin, may mga aura sa buhay ng tao na nakapagpapagaling. O sa pamilya natin. Tayo ba nagiging aura ng pagpapagaling? Ano, importante yan eh. Ano, mahalaga din sa atin yan. Yung paniniwala. Ay kung halimbawa, naniniwala ka na ay wala nang mangyari sa ating pamilya. Ano? Magulo na talaga ang pamilya. Ay alisin natin yan. Ano, sabi ko nga kanina, bagamat ang pamilya natin talaga is hindi perfecto, hindi perfecta, na perfect, ano, may kahinaan, may kaluyan, ano, masabi natin makasalanan, pero sa kabila ng lahat, nakikita natin, lagi may paraan pa rin dyan. Ano? Dahil una, yung paniniwala. Ituwid natin ang ating paniniwala. Yan napakahalaga po dito eh. Bakit maraming gumagaling? Dahil sa paniniwala nila kay Kristo. Yun. Alam mo, kahit na napakagaling ang doktor, mga kaibigan, pag hindi naman talaga, ano, naniniwala, hindi ka naniniwala,
na gagaling ka. Hindi ka gagaling. Ano? May mga taong ganun, ang hirap baguhin. Ito na lang. Ano? Ito na lang. Ako makapagpapatunay nito ha. Kasi dati, sabi ko nga, inalagaan ko ang aking fatty liver. Ilang taon, more than 25 years. Pero, meron akong paniniwala na mawawala naman ito. Anong ginawa ko? Nag-keto diet ako. Ano? Hindi, sinabi sa akin, hindi po tama yan eh. Alam mo, sige, kayo na magbahala. Kayo na, nasa inyo na yan. Hindi ko kayo pinipilit. Ano? Kasi minsan, just be open-minded. Ano? Ang problema kasi minsan, ano ka na eh. Sarado ng isip mo eh. Ano? Hindi, wala na. Pag ako may sakit ka na talaga. Kasi sinasabi nga nila eh, of course may mga bagong pag-aaral ngayon, kahit diabetes, na ang mga masasabi natin reversible. Ibig sabihin, mapapagaling ka pa rin. Ano? Siyempre, number one, sa lifestyle. Paano ka gagaling sa diabetes? Father, may gamot naman. Kain ka ng sugar eh. Ito pong inalis ko. No rice. Okay? No rice. No rice. At means, bawas sa asukal, bawas kasi itong mga tawag natin, bawasan natin ang nagbibigay sa atin ng pananakit. Ganun din sa buhay eh. Alisin mo yan. Nawala ba yung arthritis ko? Nawala yung fatty liver ko? At bumayat pa ako. Dati kasi mataba ako eh. Sanay sila na yung pisngi ko ay parang lobo. Sabi nga nila eh, alam mo, 120 kilos ako dati. Napababa ko yan nung pandemya ng 76 kilos eh. Pero sabi nga sa akin, Boots, pumayat ka. Bakit ka pumayat? Gusto ko eh. Gusto ko maging malusog eh. Ganun ba yun? Pagpayat, malusog? Gusto ko maging healthy. Kung ayaw mong sabihin na payat, be healthy. Kasi, yun, sa awa ng Diyos eh. Hindi naman tayo nagkakasakit eh. Ano? Bakit? Iwasan mo lang naman ang anumang makakasakit at makakapagbibigay sa iyo ng sakit. Anong tinatawag natin yan? Unhealthy food. Ano ang healthy food? Sugar. Sugar baga. Subukan mo. Father, hindi tayo pwedeng mabuhay na walang pagkain ng kanin ha. Alam mo, nung panahon, tanong ko sa inyo, yung mga Israelites ba, kumain ng kanin? O yung mga, kasi yung mga Egyptians, kumain ba ng kanin? Wala naman silang rice ha. Saan ba ang rice? Ang rice kasi, nagsimula na mag-rice, yung mga, siyempre, mga kapatid natin na sa China. Rice. Wala naman talagang rice. Nalang nasanay tayo. At sabi nga nila, ito ganito yun ha. Sa pagkain. Sinasabi nila you eat only when you are hungry. Father, hindi. You have to eat breakfast, you have to eat lunch, you have to eat. Ako, hindi ako nag-lunch ngayon ha. Hindi ako nag-lunch. Kasi gusto kong talagang sobra naman. Pag gutom ako, kakain ako. Pag hindi gutom, huwag kang kakain. Hindi po maganda yun eh. Nga lang, magsabi, mag-lunch, mag-dinner. Actually, sino nagsabi niyan? Nature ba? No. Ang sabi ng kalikasan, pag gutom, saka ka kumain. Pero sabi ng tao, yan ang problema sa atin eh. And that's why we have to respect nature. Okay? Ang problema kasi, may mga tao, hindi. Sundan mo yung tao. Pero tandaan mo, ang tao, pag hindi sumusunod sa kalikasan, ay masisira ang tao. Tingnan nga natin ito ngayon. Ito mga bagyong ito. Pinuputol ang kahoy. Hindi na, sa halip na kumain ng tunay na pagkain, processed food na lang, instant food na lang. Ano nangyari? Healthy food ba yan? Yun, mga kaibigan. So, talagang hindi po maganda yan. Kaya kahit na sabihin sa'yo, pag hindi ka naniniwala, nasa paniniwala yan eh. Hindi kasi naniniwala eh. Bakit? Ang paniniwala mo, yung paniniwala nila. Alam mo, ang dami-dami natin paniniwala.
Pero ang magandang paniwala, yung nakabase sa kalikasan, nature. Okay, maganda po yun. Bakit? Ang nature kasi, pag pinag-aralan mo ang nature at sinusunod mo ang nature, aalagaan ka ng nature. When I say nature, kalikasan. Subukan mo. Sumunod ka. Halimbawa, inaantok ka. Di matulog ka. Ay, hindi pwede matulog. Kasalanan yan. Kailan ba naging kasalanan ang matulog? Ang matulog? Hindi po kasalanan. Pag nagugutom ka, o tingnan natin si Kristo kasama yung mga sa araw ng Sabat. Ano nangyari? O, inayabang ni Kristo kumain kasi nagugutom. Ay, hindi pwede kayo kumain. Ayon sa batas. O, sumunod tayo sa batas. Huwag tayong sumunod sa kalikasan. O, yan ang problema minsan sa atin. Kaya sana mga kaibigan, sundan natin talaga ang kalikasan kaysa sa batas. O, anong batas sa pamilya? Di ba? Bakit tayo nagkaroon ng pamilya? Hindi ba talaga ang batas ng pagmamahalan? Okay? So sana magmahalan tayo. Paano tayo nagmamahal? Unang-una, mag-unawaan, magpatawad, at natin, yung mga masamang paniniwala, alisin na natin. At ano mga paniniwala na makakapagpapahamak, na ikagaganda ng ating pamilya, alisin natin yan. Sapagkat yung mga paniniwala na yan, siya mismo ang magiging sagabal sa buhay. Kung mali ang paniniwala mo. Kaya paniwalaan natin ang Diyos. Okay? At ang kalikasan, respetuhin natin yan. Okay? Babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Ang oras po niyan ay 32 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, balik tagiraray sa tuyang programa ng Marahay na Hapon. Ay sandali kasi nagtitipak yun. Mga tugang, nandun na kasi habang nagtitidback ay lumabas lang saglit ako sa kwarto. Ay by the way, sabi ni 3633, Father, masaya po pag live kayo sa program. Sana lagi po kayong live, okay? Live and alive!
Thank you very much po ha. Alam mo si Padagusto ata importante bagay niyo. Nasabi sa kuya kasi nag-text sa kuya si ano baga, sabi ni Kuyan ni 0134. Ano ba ang tamang sangkap na magagawa para sa inyong pamilya? Para anong ibig sabihin ng sangkap? Yung completos fricados? Alam mo, sabi nga sa pamilya, importante yan na magkaigwa tayo ng talagang pagmamahalan, pagpapatawaran, pagmamalasakit. Yun kasi doon din tayo kumukuha ng lakas. Gusto kong ibigyan lang ang halimbawa ni Kristo. Okay? So, ano ang sangkap sa mga gawa ni Kristong kabutihan, lalo ito pagpapagaling, ano? Sabi nga nung nakaraan halos wala na siyang panahon na kumain, pero talagang nandoon lagi ang Panginoon. Ang tanong, saan siya kumukuha ng lakas? Saan ba siya humuhugot ng lakas sa buhay? O tayo rin, saan ba tayo humuhugot ng lakas sa pamilya? Importante yan, sinasabi. Alam mo, si Jesus, una sa lahat, ang kanyang pagmamahal sa Ama, okay, doon siya humuhugot ng lakas. Alam niya na mahal siya ng kanyang Ama. Yan ang importante ha, sa pamilya. Dapat palagi tayong humuhugot ng pagmamahal. Pero wala naman Father pagmamahal sa family namin eh. Ang gulo namin, pamilya nga eh. Nag-aaway lagi. Hindi magkaintindihan, magiging masaya kasi nandun si inggit. Alam mo kanina sabi ko nga ba't na-delay ako kasi on my second chapter sa aking ginagawang libro. Hope to believe, hindi ko ipapublish ito. Bahala na. But sabi ko kasi the reason to celebrate. Alam mo, halimbawa, yung tao na nag-excel sa buhay, we celebrate it. Okay? Yan ang mahalaga. Yan. So, ganun ang ginagawa. Always celebrate your life with the Lord. Okay? So, yun. Si Jesus always celebrates his life with the Father. Kasi malimit nga siyang nag-iisang nagdarasal sa kailaliman ng gabi o madaling araw. Humuhugot si Jesus ng lakas sa pakikinig niya sa kanyang Ama. So, yun importante. Ito, personal na po ini. Just like to testify. Saan ba si Father Butch humuhugot ng lakas sa pamilya? Sasabihin ko po sa inyo, I'm not washing my family sa we are not perfect. Ang mama ko at papa ko nag-aaway Pero sa kabila na, actually dito sa ginagawa kong libro, alam mo, sabi ko nga, our family may not be far from perfect. But one thing, alam mo, ang nanay ko at tatay ko, importante dito yung pagdarasal. Yun talaga eh. We see to it that every day, every night, we pray. Kahit na, halimbawa, minsan, di man kasama si Papa magdasal, hayaan mo na. Minsan, wag mo nang pilitin. Ang problema kasi minsan, pinipilit mo. Magsimba ka naman. Di ka nagsisimba. Wag naman. Gawin mo na lang ang mabuti. Problema sa atin, nager tayo spiritually. Magdasal ka naman. Alam mo, one thing that I will never forget, what Bishop Sok, si Father Sok Villegas, sinabi sa amin yan minsan nung nagre-retreat kami mga taga Pangasinan clergy, sa Lingayen Dagupan clergy, sinasabi niya, magayon there are times that kahit mga pare nadidipisilan magpangadji. Alam mo, kaysa maghusga ka, oy, Father, kasabihin mo yung padi ng isa, okay, dito sa community for example, magdasal ka naman, magpakita ka sa dasal. Alam mo, sometimes that is what I call spiritual nagging. Alam mo ang maganda na sinabi ni Bishop Sok, when your brother prays or anybody who does not go to church and anybody who does not pray, don't judge. Baka may pinagdaraanan Hindi mo lang kasi alam Unang-una, hindi mo nga tinanong, kumusta ka? Paano mo nalaman? Hindi mo nga alam May pinagdaraanan problema pala.
personal, whatever, na hindi mo isabi sa iyo kasi baka pag sinabi sa iyo ichismis mo pa siya. Kawawa naman si father. Kapwa pare, gossiper. Hindi po maganda 'yon. Alam mo sabi ni Bishop Sok, maganda yan eh. Pag nakikita mo yung kapatid mo na halimbawa, hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi magandang pamilya, o ang kapatid mo, whatever, nanay, tatay, whatever, don't judge. O yung problema sa atin, akala natin kasi sino sana tayong santo porque nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, akala mo kung sino na tayo. Don't judge. Okay? But be compassionate. Be understanding. Pwede mo sabihin yung ganito. Okay? Just remember, nandito ako. Okay? You don't have to say anything. Nandito ako and I'll pray for you. Magdarasal kita. Okay? Samahan mo. Actually, ang importante ngayon, samahan mo lang. Alam mo maganda itong ginagawa ng simbahan ngayon, yung tinatawag na synodality. Maganda ito eh. Synodality. Siguro, narinig nyo na ngayon yan, di ba? Synodality, ang landas ng simbahan. Dahil dapat tayo ay magkarinigan, magkasama-sama sa paglalakbay. Yan importante. Alam mo, dapat sa pamilya, walang husgahan. Ay, minsan kasi, yung mga nanay-tatay din kinukumpara ang kanilang anak sa kaibang mga magkakapatid. Tingnan mo ang kapatid mo, mas matalino kaysa sa iyo. Nay, wag naman ganyan. Tay, sino ka? Mabuti pa yung classmate ko nga, yung tatay niya. Naging honor, ikaw tay. Naging honor ka ba? O di patay. Patay tuloy siya. Sabi kasi, tingnan mo, yung hindi ka naging tulad ng classmate mo, hindi ka naging tulad ni ganito. Never compare because everyone is unique, individual. Ang problema sa atin, kinukumpara natin. Mahilig tayo mag-compare, comparison. Hindi po tama yan. Hindi tama yan yung tinatawag na kukumpara mo yung isang tao sa kanya, mas magaling ka kaysa sa kanya, mahina ka kaysa sa kanya. Hindi po tama yan. Avoid comparison. So sa pamilya, ang magandang sangkap na masasabi ko talaga, be compassionate. Huwag alisin natin ang pagiging judgmental. Alisin po natin yan kasi hindi po maganda talaga yan. Sabi nga, to build a strong family relationship, ang importante, ang quality time. Wala na tayong banding Trabaho na lang trabaho. Tingin yan na number 1 Wala na tayong panahon para sa isa't isa. Bakit? Busy ako Hindi ba naghahanap buhay ako para sa inyo naman ito? Sabi na ng nanay tatay. Hindi ba? Sasabihin sa anak niya, ako na nagpapakain sa inyo. Hayaan mo tay. Pag ako naman ay lumaki, papakainin din kita. Ipapakain kita sa tigre. Hindi po maganda yan. Hindi po maganda yan. Alam mo ngayon, panahon ito, still quality time. Although marami tayong sinasabi, quantity time. Alam mo, rason lang yan Wala na tayong panahon para sa isa't isa. Wala ka ng panahon sa akin, tay. Wala ka ng panahon. Nanay ko, wala rin panahon. Yung kapatid ko, wala rin panahon sa akin Wala na akong panahon. Kaya isolated na ako. Nagkukulong na lang ako. Ganun ba yon? Hindi po maganda yan. We need connection. Alam mo, I'm happy now. Why? Because I am getting reconnected with so many friends. Yung mga, lalong-lalo na, itong kaibigan ko na, when I was a parish priest of UST Manila, way back in 1984, yun nga So, the other day, nag-reconnect kami sa Facebook. The last time I saw her was 1988. Siya po yung editor ng parish newsletter namin doon sa Santissimo Rosario Parish, where I was a parish priest for almost 10 years. Alam mo, maganda po yan, quality time. Okay, number 2, importante yan, sangkap sa pamilya, communication. Alam mo, simple lang naman, hindi ba?
Simple lang naman yung communication eh. Sinasabi, kumusta ka? Wala nang kumustahan ngayon eh. Sa halip na kumusta ka, o bakit? Bakit bagsak ka dito? O bakit? Bakit? Panay TikTok ka na ng TikTok. O bakit? Ganito, bakit? Alam mo, mas maganda pa rin magkumustahan. Okay? Alam mo, yan ang problema sa atin ngayon eh. Kumusta ka? How do you feel? Wow. Sasabihin ko sa'yo, really, do you want to hear what I'm feeling right now? Huh? Are you ready to listen to me? You have no time to listen to me, man. Because you are always busy listening to other people but not listening to me. Your child. Wow. English yun, dada. Alam mo, communication in the family. Maintain good communication with everyone in the family. Okay? It can begin simply with a smile, tapik sa ano, at the same time sabi natin na yung bang simple lang naman, kumusta ka, Noy? Yun, kumusta ka, boy? Yan, kumusta ka na? Wala nang sisisihin pa. Kasi hindi ka nag-aaral kaya bumagsak ka. Kumusta ka? Wala nang kumustahan. Anyway, babalik po mo yan ng lingkod sa last part sa tuyang programa. At least binibigyan ko ng at least 15 minutes to ang sa tuyang program Anyway, ang oras po niyan ay 47 minutes after 1 o'clock. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabukod na kongresista. Kong Joey. Okay mga tugan, let's celebrate. Balik tayo sa susunod programa, last part. Kang marahin na hapon at sabi ni nag-text sa kuya si 8811. Good day, Father Butch. Pag may galit ang tatay, sabi ko sa kanya, ang tawag sa tatay na galit ay tiger. Ikaw talaga 8811. Tama ka, Ang tawag sa tatay na galit ay hindi tatay, tiger. Mga tuga, alam mo, totoo yan mga tugang na huwag tayong maging leon at tigre. Okay, nag-text sa kuya sino pa nag-text din? Meron minabasa yung tata. 9020 marin na hapon. Okay. So anyway, sana 0134, sabi niya kasi kahapon pinangakuan ko siya. Sige, itatapik ko yan. Father, habaan mo ngayon, alaba na bagay ni. Alaba na. Importante, sabi nga ni, magpahinunod kita. Importante baga, magpahinunod. Hunod. Kundi ka magpapara, hinunod. Nonoy. Delikado yan, nonoy.
So kasabago sabi ko, parang magandang sangkap sa pamilya, spend time, banding. Kaso hapon naguli ako sa Tigawon. Siyempre nakipag-banding ako sa kuyang Tugang, si Kibigit, sa mga aki ni Bigit, sa mga may apo na pala, apo na si Bigit, may apo na rin ako, si Sunshine. So aki ni Bigit, tulong aki ni Bigit. So nagdumang kami. Sabi ko, sige, dumang kita. Haloy na ako nakabisita, haloy na ako hindi nakaulit sa Tigawon. Naguli ako. Sabi ko, sige Bigit, mag-ano kita? Magkarakan kita sa luwas. O di nagkarakan kami sa luwas. Akong taya, siyempre, no problem. Anyway, the Lord provides. Ang Diyos naman hindi talaga. So, spend time together. Masaya kami. Masaya kami. Ang saya-saya namin. Eating together. Hindi lang nabusog sa pagkakan, kundi alam mo, importante mabusog emotionally, psychologically ang mga tugang ta. Okay. Number 2, maintain a good communication with everyone in the family. Simulan natin kumustahan. At number 3, appreciate everyone in the family. Alam mo, madali namang appreciate eh. But thank you. Sabi nga ni Bigit sa kuya, pag paulit na ako sa Ligaspi Kasubanggi, sabi sa kuya ni Bigit, Manoy, salamat. Salamat, Manoy. Nabusog kami. Pero Manoy, pagad girare ako ni ka talaga Bigit. Pagad girare panload sa wifi si si Bigit mga tugang, dahil magkain trabaho yan. At pasalamat ako kay Bigit. Si Bigit na walat sa harong, si Bigit ang nag-atamang kay mama sa kay papa. Ako dahil man makapag-ataman, wala kami. Si Gracie nasa Amerika man. Doktora nga ni, sabi nga ni mama kay itong panahon. Anyway, may he rest in peace. May parents rest in peace. Sabi sa akin ni mama, may anak akong doktor. May anak akong pare. Pero wala naman. Ay, nako. Pero, siyempre, yun ba naman ako? Pero kaya nga si mama ay masayang-masaya naman. Yung pinagmamalaki ni mama sa mga amiga niya. Alam mo, dahil kay Butch, ako naka-tour around the world. Alam mo si mama, duwang beses, nagduman yan sa Italy, pagkatapos sa Roma, sa Egypt, sa Israel, sa Taiwan, sa Taipei, sa Hong Kong, sa Bangkok. Dinara ko si mama eh. Kaya sabi niya, kung dahil kay Butch, appreciative naman. Very appreciative. Kaya sana mag-appreciate tayo. Okay? Appreciate. Alam mo sa Amerika, ang sarap magmisa. Okay? Because alam mo, pag nagmamas ako doon sa Amerika, doon sa St. Dominic Sabio at doon sa Bellflowers, sa New York, sa Chicago, kaya nagmimisa ako kahit saan eh. Pag nandoon, pagkatapos ng misa, siyempre maluwas ka duman sa front door. Hindi digdi sa tuwi kasi pag nagmisa ang pade, the mass is ended, mag-uruli na ka mo. Go and pista. Pero duman, ang ginigibo ka mga padi, although, sabi na, digdi kasi meron sa, ang dami padi kasi nagsisimba, paano? Ang ginigibo ka mga padi duman, pagkatapos kang misa, siyempre, final song, maluwas, may procession, duman siya mahalat, duman sa main door, at pagluwas kang mga tao, sasabihin, thank you for coming to church, thank you. So, ina-appreciate yun yung mga parishioner, thank you. Tapos sabi sa kuya, good job, Father, good job. Wow, grabe Ang tuwang-tuwa naman si Father. Butch, bakit? Father, I like your sermon. Wow, ang galing. Wow, ang galing mo. Ang galing. Pero dito sa Pilipinas, I have never heard people na dito sa Pilipinas. Wala pa. Dito sa Pilipinas, pag nagmisa ka, ang haba ng sermon mo. Yan, yung marinig mo. Doon sa Amerika, hindi. Never. Alam mo, they are appreciative. One thing that I really kahit sa ang ganda talaga. They know how to appreciate. Sana mag-appreciate naman tayo sa mga pare. Hindi ang haba ng father ng sermon mo. Father, ang simbahan nindo, hindi ko marinig. Pangit ng microphone nindo.
pangit ang speaker nindo. Ay nako. wala mang appreciation. Kung ganon, pangit pa lang microphone ninyo, di bilhin mo ko na magandang microphone. Alam mo, may microphone ako dito na binigay sa akin ng aking classmate worth 32,000. Microphone lang yan, wala pang ano yan ha. 32,000. Yung Shure na wireless. Ginagamit ko po yan kasi every time si Father Boots nagsisermon, hindi pa ako na doon sa pulpit, I go around. Ano? Minsan saan si Father Boots nawawala? Sa Santo Domingo Church, was a big church. Ano? Ang nangyari, nagpupunta ako doon kaysa Manawag. Yun. Good system, God sound system. Importante yan. So yan, appreciate naman natin. Ano? Sana i-appreciate natin lagi yan. Number 4, acknowledge and celebrate each other's talents and even differences and strength. Yan ang problema sa atin eh. Iba siya, Father eh. So pag nakita natin ang pagkakaiba, we do not celebrate. Remember, ang buhay dito sa mundo ay pagkakaiba. Let's celebrate. Remember, any music is composed of different notes. And different notes are different. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. They are different. Okay? So yan. May nag-text sa kuya ano sabi ni Iniho? Sabi ni Marian. Sabi niya sa kuya, nag-message ako sa ang son ko po, ang iba man po ako, other countries, naka-audience with Pope, na kami before Pope Benedict resign. Thank you, Marian. Very good. Okay, so ipadagusta ha, mga tugang. So, ang tinatawag natin na acknowledge and celebrate each other's talents, differences, and strength. Actually, that is my second, kanina bago that's my, sa second chapter na ginagawa kong libro, The Life Lessons of Father Boots Bombase. Ang second chapter ko doon is Celebrate Life. Okay? So, how do we celebrate life? Okay? Celebrate the talents, the differences. Okay? Celebrate even also your strength. Kaya di lalagay ko doon, hindi ba sa pagmamalaki? Marami akong napagdaanan. Second honor nga lang. Cum laude nga lang. Ang padang yabang mo naman. Hindi po. Dapat you have to celebrate. You have to celebrate. Okay? You have to celebrate your talent. Huwag mo itatago yan. Importante yan. And then number 5, stay focused, okay, sa buhay. And then, ang mahalaga doon, yung tinatawag, actually doon sa buhay na sa pamilya namin, yung tinatawag na teamwork. Alam mo, isasabihin ko, kasi doon sa libro na ginagawa ko, sinabi ko yon na, alam mo yung bahay namin, nagawa yon sa Tigaon with the teamwork. I was a witness to that. When that house was built, before it was built, my father, ginamit naman yung kanyang talent. Si Papa ay pumunta sa bundok, naghanap ng magagandang kahoy, yakal, apitong, nara, magagandang kahoy. Si Mama naman, on her part, kasi teacher siya, nangutang sa GSIS. Kahit may pera si Mama, kundi man tinulungan ni Papa, wala din. Teamwork. Maganda ba mga tugay yan? Teamwork yan. Kaya I'm really I remember my Papa and Mama kahit nag-aaway sila. But still, they are teamwork. At sabi ko nga, we are still lucky. Why? Even my parents nag-aaway, but they have not separated. Okay? They live together. Okay? Inimportante. Okay, why? Because sa family nga, the family that prays together, stays together. Okay? And number 7, importante sasabihin ko, dapat you have to also have family rules. And number 1 rule sa family, take care of each other. Okay? Take care of each other. And yung mga tugang, inabot tayo ng oras ng pamamaram, 2:00 na pala, at kita mga tugang inspired dahil kamo nagdadangog, at kita mga G na, okay? Mga G na kita kasatu yung pangajion na San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.
Diyos mabalos po sa indo, kagkurangnan sa gabos ng mga inspirasyon na tinao mo sa kuya kunya na hapon, na ako makapagtaon ng kaginawahan, lalo na sa pagpapakusog ka sa muyang mga pamilya, na minsan nangluluya dahil sa panghuhusga, sa paghahanap ng mga negatibong mga bagay-bagay. Pakusugon po nindo kami sa pamagitan ng pag-appreciate sa lambang saro. Tawang kami ng kusog na i-appreciate namin at bigyan naming halaga ang bawat isa. Tabangan po ninyo kami at ilayin niyo kami sa anumang masama. Kaya sa tulong ni San Miguel Arcangel, tabangan po nindo kami sa pagpapangajikang San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaanaw-awas namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos na naghinanyog ka sa tuyang programang Marahay na Hapon. Sana po ako ay nakapagpakusog sa inyong mga buhay, nakapagkaroon inspirasyon. Tandaan po natin, anak tayo ng Diyos. At dahil dyan, tayo ay kanyang pagpapalain. Susunod na ang programang Ang Pamilya. Kuya A. God bless everyone. Bye-bye. Ito po si Father Pusco Pase nagsasabi, Marahay na Hapon po sa Indogabos. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Nahahaanit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook.
longganisa, Bologna, skinless at tortabang. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 2:05. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa implementasyon kan expansion phase kan limited face-to-face classes, tinutugutan na kana Department of Education ang mga eskwelahan na palawigon ang oras kan in-person classes para sa pagturo asin pag-aadal. Sinabi ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma na tatawan ang mga expansion schools ni flexibility sa contact time para sa pagturo asin pag-aaral para ma-maximize ang oras na ititinir kan mga aki sa panahon kan expanded limited face-to-face classes. Sa iyang pinaliwanag naman tang ginigibo ang pilot run kan limited face-to-face classes ang mga nagpartisipar sa eskwelagan o eskwelahan tinutugutan sa 3 hasta 4 na oras para sa pagturo asin pag-aadal. Yan ang pangalas 2 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga